Kaya naman mga katambay, simulan na natin ang Barangay Roundup. Para sa ating unang headline, Romualdez hits back. Escudero's privilege speech. DDS script not exposed. Romualdez binantaan si Escudero, tinawag na privilege speech ang isang DDS script na gawa-gawa umano ng troll pages. Iginiit niya na walang bagong ebidensya o revelasyon na ipresenta ang senador, kundi mga lumang akusasyon lamang. Kapwa naman nagpalit ng batikos ang dalawang lider habang lumalalim ang isyu sa umano'y flood control kickbacks at 2028 political alignments. Ito yung nangyari kahapon, no? Labanan ng dalawang exes, isang ex-Senate President at ex-House Speaker Martin Romualdez, no? Kahapon sinimulan kasi ni sinimulan ni former Senate President Chis Escudero sa kanyang privilege speech at binibintang niya, no, na actually dinedeflect niya yung attention sa kanyang privilege speech. Sinabi niya na kaya nagsimula itong expose, no, ng Pangulo sa flood control project ay para ma-deflect yung attention ng impeachment complaint na ipinilit umano ni former House Speaker Martin Romualdez. At bumiyata naman si House Speaker Romualdez, sabi niya wala namang bagong ebidensyang pinipresenta, kundi puro lang mga recycled accusations. Pero mamaya mas tututukan natin tong usapin na to sa ating diskusyonan. At ayan, para sa ating pangalawang headline, Gutesa's fake notarization undermines credibility in flood control scam probe. Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa umano'y peking notaryo ng affidavit ni Orly Gutesa na nagdadawit sa mga mambabatas sa flood control scam. Iginiit niya na kapag napatunayang peke, mawawala ng bisa ang dokumento at bababa ang kredibilidad ng testigo. Nanawagan siya na hayaang magpatuloy ang investigasyon upang maklaro ang katotohanan sa issue. Ito yung malaking kahihiyan na nangyari sa nung nakaraang Thursday nung Senate hearing sa Blue Ribbon Committee ay nagpresenta si Senator Rodante Marcoleta ng kanyang witness daw, no, na si ex-Marine Gutesa. At ang kasi pinagbigyan siya ni Senator Ping Lacson na pinresent niya ni Senator Marcoleta yung witness niya na si Gutesa without vetting, kasi usually pagka merong resource person o witness na ipepresent ka dyan sa Senate committee hearings, at least 48 hours may vetting yan. Eto biglaan pinayagan naman ni Senator Lacson. Yun nga yung present na affidavit ni Gutesa, bukod sa maraming inconsistencies sa binabasa niya at saka sa sinasabi niya, pero ang pinakalumutang dito yung pagdi-deny ng abogado, no, na hindi daw siya hindi niya pirma yung nakapirma dun sa notaryo, at hindi rin siya ang nagnotaryo. At kanina nagbabala nag-warning si Senator Marcoleta, sabi niya pwede rin ma-disbar yung abogado na kung itatanggal niya na kanyang pirma nga yung nagnotaryo doon. Mamaya tututukan ulit natin yung issue na yan. At ayan, para naman sa ating ikatlong headline, SB Finance Cisco team up to offer employees easy access to salary loans via eSalad. SB Finance at Cisco pumirma ng partnership para sa eSalad program na magpapadali ng salary deducted loans para sa mga empleyado. Maaaring makahiram ang mga tauhan ng 10,000 hanggang 2 milyon na maaaring bayaran sa loob ng hanggang 36 na buwan. Layunin nito na palawakin ang financial inclusion at bigyan ng mga empleyado ng kapayapaan ng isip sa pamamagitan ng isang digital at hassle na proseso. Actually, ito maganda to sa mga hindi lang sa mga empleyado, hindi lang salary loan to, kasi hanggang 2 million pesos yung kaya mong i-loan, diba? So, ibig sabihin, kahit na magtatayo ka ng negosyo, pwede rito pwede tang i-finance through this loan. At ang ganda rito, there will be using digital technology, so online lahat, online na processing, mas mabilis at mas mababa ang mababa ang interest, no? Kasi
Ngayon ang problema ng financial facility sa Pilipinas, napakalaki ng ng interest kasi ang laki ng gap, no. Hindi kayang tugunan ng mga bangko tsaka ng mga traditional financial facilities yung pangangailangan sa pautang. Kaya napipilitan yung mga Pilipino na yung karamihan sa atin na umutang sa mga loan sharks, sa mga lalo 5-6, no, hanggang 20% per month, no. Ay ito siguro mga 3% hanggang 6% per month. So mas mababa pa rin. At yun nga ang problema kasi access kasi yung sa 5-6 madaling ka umutang, hindi mo kailangan ng mga dokumento, basta tama yung address mo at nakikita ka meron kang tindahan, araw-arawin ka ng Bombay para makapagbayad siya, makapaningin sila. Sa mga traditional financial facilities kasi ang daming dokumento, lalo kung sa bangko. Pero sabi nga sa TikTok, isa ang mga online loans or app loans sa isa sa mga pinakamadaling kuhanan ng mga loan dahil ID lang, sapat na at mag-provide ka lang ng facial recognition, tapos kung accurate naman yung ID mo, pati yung personal information mo kung tumutugma dun sa ID, in just 5 minutes or kahit 1 minute pwede ka nang ma-approve at ma-process yung loan mo. Kaso ang ano lang natin doon, ang sabi nga ng pinakabagong data, lumolobo yung populasyon ng mga tao na kumukuha ng online loans. Actually, meron ako na last week na event about e-loans. Ang isa sa na promising yan yung sa Pilipinas, no, malaki nga malaki yung opportunity kasi ang Pilipino hilig mag-utang. Isa na po ako dyan. Pero maganda to kasi online na. So mas mabilis. At ayan, para naman sa ika-4 na headline, Estrada Villanueva in the hot seat. Senate to crack open explosive evidence. Senado nakahanda na sa posibleng pagyanig ng pinakamalaking corruption scandal. Okay. Para sa ika-5 headline, Alex Ayala hits reset from Jingshan setback to Sushu redemption. Alex Ayala muling sasabak sa China matapos ang semifinal loss sa Jingshan. Ngayon ay makakaharap niya ang Polish veteran na si Katarzyna Kawa sa Suzhou WTA 125. Nang una silang magtagpo noong 2022, na disgrasya pa si Ayala, ngunit iba na ang laban ngayon dahil sa top 60 player na siya sa WTA. Target ng 20-year-old Filipina ang matibay na comeback bago ang mas malaking hamon sa Wuhan WTA 1000. Kanina nagsimula na yung laban ni Alex Ayala at Kawa sa first set. Ang score is 2-2. Kaya lang dahil umulan na cancel, na suspend yung kanilang laban. At siguro mag-resume to kung hindi ngayon, kung kaya pa ngayong araw na to o bukas. We wish all luck. Sa statistics, kung titignan mo, lamang si Alex, no? Mas mataas yung yung ranking niya at maganda yung niya ngayon, maganda yung ipinakikita niya. In fact, top 4 siya, seeded number 4 siya sa Suzhou WTA 125 Kaya lang mas veterano naman si Kawa, mas matanda sa kanya to, 36 years old na to si Alex Ayala 30 years old pa. So sana pa siyang malaban, we will pray for Alex Ayala lagi naman At nakakatuwa kasi dito sa mga laban ni Alex Ayala, makikita mong nakaabang talaga yung mga Pilipino. At inaabangan nila kung ano ba yung magiging resulta, pero may mga times talaga na natatalo si Alex at yun naman talaga yung realidad ng buhay. At kahit man nangyayari yun, nakasuporta pa rin yung mga Pilipino sa kanya. Kaya naman, good luck and congratulations for your future, Miss Alex Ayala. Ayan, para naman sa ika-6 na headline, Hollywood's golden couple no more. Inside the Kidman-Urban split. Nicole Kidman at Kit Urban hiwalay na matapos ang halos 2 dekada na kinumpirma ng mga source. Matagal na umanong nakikitang may lamat na ang relasyon nila, lalo na dahil sa distansya at magkakaibang prioridad ng dalawa. Ang Hollywood love story na minahal ng marami, tuluyan ang nagwakas sa likod ng glamour at ngiti nila sa publiko.
marami siguro lalaki na natuwa. yung mga may crush pa rin hanggang ngayon kay Yung mga nakaabang. kay Nicole Kidman. Maganda pa rin hanggang ngayon eh. Ayon sa source naman, yung relasyon ni Nicole Kidman at ni Keith Urban, si Nicole, she's trying talaga to save the relationship. Ang problema, malaki talaga yung naging lamat ng ng relasyon nila kasi they're physically away palagi dahil si Keith Urban lagi nagtutour, si Nicole naman ay busy rin, gusto niyang tutukan yung kanilang pamilya kasi meron siyang 2 anak nito ni Keith Urban. And of course meron siyang bagong pelikula ngayon si Nicole, so katatapusan ng shooting niya, so talagang sila miles apart. So yun yung dahilan, sabi ng mga kaibigan nila, ng dahilan kung bakit unti-unting na lumamig yung kanilang relasyon. At ayun po mga katambay, ang mga pinakamalalaking issue natin ngayong linggo, ang Barangay Roundup.